binabakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Hindi ba pro-China? Hindi ko sure kung pro-China. Hindi mo alam. Kasi ako yung nagtatanong lang ha. Oo. Pero Pro-China ba si Senator Amy? Basahin mo yung column ni Jarius. Meron siya research dito nung mga naging desisyon at mga pronouncement ni Ate Amy sa mga issue involving China and the Philippines. Nako. Yan, sige. Baka sumagot din si Ate Amy pag nabasa niya yun. Gaya ng sagot ni Senator Bato de la Rosa Anong sagot? na inaakusahan na pro-China. Ano sabi? Willing daw siya talaga, magpapakamatay siya para ipaglaban ng West Philippine Sea, di ba? Kailan? Hoy! Anong ikaw naman? Ano ba kasi sinasabi? Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Mantagin po ninyo. Umpisahan po natin dito sa isang Amerikano na to. Hindi ko alam kung American siya o basta palagay ko American siya. Minaliit po niya mga Pilipino eh. Minaliit niya. Masyado po niyang inano yung mga Pilipino. Diniscriminate. Pakinggan po ninyo ha. American number one, Philippines down low. Sabi niya, American number one, Philippines down below. Okay, sino ka mga Amerikano ka? Mr. Donald Trump, we want to get your attention. Look at the American here. They are discriminating the Filipino while they are in the Philippines. I know the American, they are good people. Not all the American like this. But if ever any American acting like this in the Philippines, please get out from the Philippines. We don't need you here. We need good American. We need respectful American. We don't need this kind of American here in the Philippines. They discriminate us while they are here in the Philippines. Di po ba mga ka-reaction? Hindi tama ang ginagawa ng Amerikanong ito. Kaya kung kayo makakita ng mga ganitong mga ibang lahi, tinatanggap natin sila dito. Nirerespeto natin. We are the number one hospitable nation. But they cannot act like this. Hindi sila pwede mag-acting na ganito. Acting na ganito Pakinggan po ninyo Hindi ko alam ba't binilard nila eh. Dapat hindi nila binilard eh. Pwede po bang padala nyo ako ng ng itsura ng tao na to? American number one, Philippines down low. Staff asked him to calm down, but the man launched into an expletive-filled tirade. Next time the Japanese come, we're gonna you an you. See? Next time, if I ever see you on the street, next time, you will see what is the Filipino all about, my friend. Mr. Trump, we want to get your attention. Can you please remind all your fellow American, while they are in the Philippines, please act like a human being. They cannot do this. I know not all the American like this. I know most of the American, they are very respectful and very, very kind people. But if you are American and you try to discriminate the Filipino while you are in the Philippines, I am warning you, my friend, don't do this anymore. We will not accept this kind of attitude here. We will not. Hindi ko po alam ba't tinakpan nilang pagmumukha ng hayop na to. Hindi ko alam ba't tinakpan ang pagmumukha ng hayop na to. Animal ka. Pag nakita kita, talagang dinidiscriminate nila mga Pilipino eh. Ang tingnan nyo Mr. Trump, can you remind all your fellow American here in the Philippines to act nicely? To respect the people in the Philippines. Don't act this way. Because, hindi po tama yan. Wag nating tatanggapin yan, mga kababayan, mga ka-reaction. Pag mayroong Amerikano anumang lahi na binastos kayo, na nandyan kayo sa inyong bansa, at nagsalita silang ganyan, huwag niyong pababayaan, ganyan yan, bigyan niyo sila ng lesson. Ako, makita lang kita, Brad. Gumaganyan-ganyan ka. Wala stick ka.
painumin kita ng Slurpee. Hindi po, hindi tama yan, hindi tama yan. May experience na akong ganyan. Mga ka-reaction. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Huwag nyo, do not look the Filipino too small, ha? You are discriminating us. Ha? You treat us like a very second class, third class, fourth class citizen. Who do you think you are? American. Palakpakan po ako. I'm trying to speak in English. My friend, be careful, Mr. Trump, we try to get your attention. Tell your fellow American in the Philippines to act nicely, to respect the Filipino while they are here. Because when we are in the United States of America, we are nice. This guy disrespecting the entire nation. Pag ano po ninyo to, tandaan nyo yung tao na yan, yung Amerikano yan, tandaan nyo yan. Pag i-report nyo sa immigration. I-report nyo po sa immigration yan para ma-blacklist na yan. Yung immigration, nananawagan po kami sa immigration. Itong Amerikano na to, dinidisrespect po yung Pilipino. Masyado po yung kanyang bunganga. Pag kung pwede, wag na siyang papasukin ng Pilipinas. We don't need this kind of American here in the Philippines, Mr. Trump. We don't need. They are very disrespectful. Not all the American like this. American people are good. They are nice people. They are loving people. But this kind of American, we don't need this. We don't need this kind of American here in the Philippines. Pag meron po kayo nakikita mga Amerikanong bastos na ganyan, bigyan nyo sila ng left and right para malaman nila ang hinahanap nila. Ako, makita po yung Amerikano na yan. Tingnan natin kung ano po yung may experience na po akong ganyan, isang Briton Nag-withdraw po yung isang Pilipino. Siyempre yung Pilipino may 5 ATM, siguro mga co-workers yun, nakisuyo. Ang tagal kami naghihintay. Naiintindihan namin yung tao. Nasa likuran ko siya. Pinagmumura niya yung Pilipino. F, sabi niya. Sabi ko sa kanya, umuwi ka sa bansa mo. Uwi ka sa inyo, huwag kang magsisisigaw dito. Kami naghihintay kami kasi nag-withdraw yung tao. Kung wala kang pasensya, umuwi ka sa inyo, hindi ka namin kailangan dito, sabi ko. Hindi ako nakapagtimpi sa kanya. Nasa bayan ko, kababayan ko, binastos niya sa harapan ko. Hindi pwede yan. Hindi pwede po yan. Kaya itong Amerikano na to, kung nandyan lang ako, talagang paiinumin ko ng Slurpee na nakapikit. Hindi po tama yung ginagawa ng Amerikanong yan. Dapat ng mga yan pinapalaya sa Pilipinas. Kailangan natin dito yung mga taong marunong rumispeto sa kapwa. Pero itong Amerikano na to, not all the American like this. I want to make it clear. Not all the American like this. Most of the American, they are good people. But this kind of American we don't need in the Philippines. Better this American to get out as soon as possible. Lalong-lalong lang po ngayon, nakita na siya sa social media. Sino man po nakakakilala sa Amerikano na yan, pakilala nyo po kung sino yung sinasabi niyang number 1 and below. Pakiusap po, kung makita nyo po itong Amerikano na to, bigyan nyo ng konting lesson. Yung lesson na pag umuwi siya sa Amerika, kukwento niya ang mga Pilipino, huwag nyong babastusin. Huwag nyong babastusin. Okay, mga ka-reaction, medyo nag-init lang po ang ko dyan sa Amerikano na yan dahil very disrespectful to the Filipino people, which is not good. Kasi we welcome them here in the Philippines. We are very hospitable people. Never ever treat the Filipino this way. American people, be nice to us. Okay, Mr. Trump, I remind all your people to act like a human being while they are in the Philippines. We will not accept this kind of behavior in the Philippines. Never. We will not accept. These people are like a pig. Ito na po. Mag-start na po tayo. Medyo uminit lang po ang ulo ko pag ganyan. Ayaw ko yung dinidisrespect po yung kapwa ko o Pilipino. Ayaw ko yung dinidisrespect nila, lalong-lalo na mga bisita lang sila dito. Hindi natin sila dinidisrespect. Hindi sila pwedeng magsalita sa atin ng ganyan. Hindi sila pwedeng magsalita sa atin ng ganyan. At hindi po natin dapat tatanggapin yan. Pag merong ganyan, anong lahi man yan, Koreano man yan, Chinese man yan, American man yan, ano man yan lahi, Japanese man yan,
Kahit anong lahi yan, hindi sila pwedeng mag-acting-acting na ganito sa Pilipinas. Pag nag-acting-acting sila na ganito sa Pilipinas, bigyan nyo sila ng lesson. Huwag nyong palalampasin ng ganyan. Ha? Huwag nyong palalampasin. Di bali gagastos ako sa ospital, basta bibigyan ko siya ng magandang lesson. Hindi pwede yan. Hindi pwede sa Pilipino yung gaganyan-ganyan ninyo kami. Lalong-lalo na nandito kayo sa Pilipinas. Kaya kayong mga Pilipino, pag may nakita kayong bastos na ibang lahi, binabastos yung kapwa ninyo, binabastos yung bansa ninyo, bigyan nyo ng magandang left and right. Totoo po yan. Huwag po natin tatanggapin yan. Huwag yung tatanggapin yan. Okay lang naman daw na tawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. Oo, at lalabanan daw Sino ba nila. walang diploma? Ha? Eh, hindi ko alam kung sino pinatutungkulan niya. Ang sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Ba, iba na ngayon? Hindi na kasamaan versus kadiliman? Baka sinasabi niya, matapang si Senator Bato, sabi niya, paglalabang ko yung Pilipinas, gusto niyo punta tayo eh. Ngayon na, punta tayo lahat doon. Oo. Ang tanong mo, Kel. Kailan nga? Hindi, di ba? Uy, pero napag-uusapan na natin habang inaantay natin si Ma'am Dana. Eh di, Okay. napakinggan mo rin yung sinabi ng Pangulo. Nino, sino Pangulo? Isa lang ang Pangulo natin. Ay, sorry. Pangulo mo ba si Trump? Pangulong Marcos. Kilala mo naman ang VP natin. VP. Sino ba nag-aambisyon maging VP ngayon? Madami sila yata. Oo. Pero yun nga ang sinabi ng Pangulo, tila yung iba daw, wala siyang binanggit kung sino yung iba daw na kandidato, parang napabili lang daw ng suka. May mga ganun. Sumagot yung mga parang pakiramdam nila, baka sila yun. Sabi nung isa, okay lang naman daw na tawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. May ganun. Oo. At lalabanan daw Sino ba nila. walang diploma? Ha? Eh, hindi ko alam kung sino pinatutungkulan niya. Ang sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Ba, iba na ngayon? Hindi na kasamaan versus kadiliman? Basta kasamaan, kadiliman, basta ngayon puro kaplastikan. Kasi Yun ang malinaw. napaka, mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at magnanakaw, pero naandong kat itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Yung Si ano yun? Si Pacquiao po yun. Oy, Pacquiao! Banat ka ng banat kay Bobong Marcos nung panahon ng eleksyon ngayon. Kasama mo, tinataas mo ka, pinupuri mo pa. Walastik ka, Pacquiao. Idol kita sa boxing eh. Kaya lang, bakit ganyan ang prinsipyo mo? Nakulog na ba utak mo? Hindi naman po sa pag-ano, bayani po natin si Pacquiao eh. Pambasang kamaho yan eh. Pero wag mo nang sirain yung pangalan mo, Brad. Okay na yung pambasang kamaho ka, mayaman ka na, bilyonaryo ka na. Sa bagay, mas maraming pera sa politika kaysa sa boxing, ano? Hindi, sa totoo lang. Ano mas maraming pera, sa politika o sa boxing? Usap-usapan lang to, Pacquiao. Ano? Saan ba maraming pera? Boxing o politika? Ano? Politika, no? No. Aminin mo, politika. Pacquiao, politika. Palagi ko po, politika. Pasensya na po kayo, medyo nag-init yung ano ko dun sa Amerikanong yun. Hindi tama yun, ha? Huwag po ninyong palalampasin yung ganyan, mga kareaksyon. Pag narinig yung isang bastos na ibang lahi, na binabastos yung Pilipinas at binabastos tayo, huwag niyong palalampasin. Dahil babastos-bastusin tayo ng mga inayupak na yan. Okay? bakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Lied 4 times on start of campaign. Okay. Ito yung kanilang kick-off rally dyan sa Ilocos Norte. Ba? Usong-uso ngayon yan, ngayong araw ng mga puso, mga pangako, napako. Marami din nang nalilito. Si Ate Amy ba kasama sa ticket ng alyansa?
nandun siya nung kick-off pero di ko sure kung kasama siya. Ang pagkakaalam natin, hindi, di ba? Hindi talaga. So, yung binabakbakan daw ni Ginoong ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Hindi ba pro-China? Hindi ko sure kung pro-China. Hindi mo alam. Kasi si- ako yung nagtatanong lang ha. Oo. Pero Pro-China ba si Senator Amy? basahin mo yung column ni Jarius. Oo. Meron siyang research dito nung mga naging desisyon at mga pronouncement ni Ate Amy sa mga issue involving China, and the Philippines. Nako. Yan, sige. Oh, baka sumagot din si Ate Amy pag nabasa niya yun. Gaya ng sagot ni Senator Bato de la Rosa Anong sagot? na inaakusahan na pro-China. O, ano sabi? Willing daw siya talaga, magpapakamatay siya para ipaglaban ng West Philippine Sea, di ba? Kailan? Hoy! Anong ikaw naman? Baka sinasabi niya. Ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo na Oo. sa politika, walang Diba? permanente talaga. Parang isipin natin, hindi ba nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon na, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Ay, siya, hoy! Hoy, Pacquiao! Si Pacquiao po yun. Bira ng bira, magnanakaw. Pakukulong niya yung mga Marcoses, ganyan-ganyan. Ngayon, yung programa ni President Marcos. Galing po no? Ikaw talaga. Kayo talaga, saan na tayo napunta? Inaantay lang natin, makakausap natin ngayon Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po, ayun na. Congratulations, you're the best. Okay, sige. Opo. May party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng kontradaya. Ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Ay, baka, Wag na lang, baka wag ma-promote na. ko pa. Oo, wag na. Okay. Basta sige. isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi lahat pwede tumakbo baka eh. pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang Vag party list. Lumang Vag. Oo. Ayoko. Ay, nako. Oo. Mamaya pag-uusapan po natin to. Alright. Laging busog pala. LV, laging busog. Yung pambababoy nga po sa party list election na yan at itong kumbaga sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. Alright, meron pong mga sumasang-ayon dito, may nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito, talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Evencio Vince. Opo, meron din po mga magsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. But kagaya po ng napakarami pong mga appointees, no? Ng presidente, nagpalit. So, bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, no? Hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po ang atin ho dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po, alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa Himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po na nanawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing project sa usapin ng right of way at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan ako mismo.
Kasi makikinabang kami dito, dadaan to sa amin sa Commonwealth Avenue eh. At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa ang nag-aabang nito. Eh doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman di kakayanin ito, kahit na po si Superman di kakayanin ito, Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat, si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell, lahat na po ang kinakailangan magtulong-tulong. Correct. Oo. At ang malaking issue rin po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po noong mga pagpayag na Alam niyo mga ka-reaction, isa na lang ang problema ng Pilipinas, uunlad na tayo eh. Lahat na-solve na natin ang problema eh. Alam niyo po kung ano na lang ang problema dapat nating isolve? Corruption. Corruption na lang. Magsimula sa konsehal ng baryo hanggang sa presidente, alam niyo po kung magtulong-tulong ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino, lahat ng mga sektor at mga opisyalis natin, kung iisa ang kanilang layunin katulad ni Pangulong Duterte, ang layunin nila ay upang umunlad ang ating bayan, huwag nakawan upang tayo po ay bumulusok pataas dahil napag-iiwanan na po tayo. Alam po ba ninyo na madali lang ang pag-unlad natin? Madali lang. Basta't kalimutan lang po natin ang mga pansariling interes. Yun lamang, no? Pero dito po sa nakikita natin mga ka-reaction, yan, mga Amerikano, binabastos-bastos tayo dito sa sarili nating bayan. Niyuyurakan tayo, inaalimura tayo, pinapabayaan natin silang ganyan, putangin na. Hindi pwede yan. Kung hindi sila maka ano dito sa Pilipinas, lumaya sila. Kasi tingin nila sa atin napakaliit eh. Putangin na yan pag nakita natin yan. Ang tingin nila sa atin napakaliit. Binabastos-bastos nila tayo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas pa tayo binabastos-bastos. Kasi pinababayaan natin silang bastusin tayo. Di ba? Ito, pakinggan po natin ito. Tayo mag-react. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang... Sige, daldal ka lang ng daldal. Mamaya pakinggan mo ang Pangulong Duterte. Alam po ninyo, ang klaseng presidente meron tayo yan. Panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang
alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Yun po ang sinasabi natin mga ka-reaction eh. Sa totoo lang po sa loob ng bahay napakahirap po na may kasama kang adik. Hindi mo alam kung ano pong takbo ng utak niya. Sa loob ng bahay, mahirap pong may kaibigang adik. Kasi alam niyo po mga adik, kung ano-anong binebenta niyan. Lalong-lalo na wala na silang panghitit. Kung anong binebenta, mga kaldero, kawali, alahas, ginto, sasakyan, bahay, lupa. Ganyan po ang mga adik kasi nanginginig po yan. Nanginginig ang mga yan. Kaya dito mga reaction, makikita po natin dito na napapansin na ng sambayan ng Pilipino ang alam nyo, kaya lang naman napapakalma ng mga yan ang mga Pilipino dahil sa ayuda, dahil sa mga pinapamigay na hindi naman talaga nakakatulong. Akala po ng mga Pilipinong nabibigyan ng 2,000, 3,000, 5,000 isang beses sa taon dahil hindi naman po pwedeng bibigyan kanila ng ganyang kalaking pera araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan dahil wala po silang ganyang kalaking perang ipapamigay. Ngayon, akala natin, sige, gusto natin yung ayuda, pera natin yan eh. Pero yung po kayang ayuda, yan ay nakakatulong sa atin. Kaya naman dito mga ka-reaksyon, alam nyo po, napakasalimuot po na nangyayari sa ating bayan ngayon. Mahal ang bilihin, mura ang sahod, ang hirap pumanap ng trabaho. Yung mga kapitalista ayaw na pumasok sa Pilipinas. Alam po ba ninyo kung wala lang yung mga OFW natin, yung mga overseas contract workers natin na nagpapadala ng remittance sa Pilipinas sa kanilang mga kamag-anak, kung wala lang yung mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa? Kasi yun lamang talaga ang produkto ng Pilipinas, yung magpadala ng tao para magtrabaho sa ibang bansa. Yan po ang produkto natin. Yan po ang pinaka-oil or gasolinang ine-export po natin, mga tao, mga Pilipino. Kaya tayo ay nakakapag-survive sa Pilipinas. Pero kung wala po yung mga OFW natin, ay matagal na po tayo. Baka mahirap pa po tayo sa mahirap sa Asia kung wala lang tayong mga OFW. Pero ngayon, ibang bansa ay nakaka-catch up na sa pagpapadala ng mga OFW. Kaya minsan mahirap na rin po pumunta ng ibang bansa. Alam po ninyo, sino po yung mga nakakapagtrabaho sa ibang bansa? Yung mga may kaya din na nasa Pilipinas. Kasi kung wala kang kaya sa Pilipinas, wala
wala kang pagpaprocess ng mga papeles, visa, mga ban sa mga opisina, di po ba? Kaya napakahirap na po ng kalagayan natin dito sa Pilipinas. Kaya sana sa susunod na eleksyon, ngayong paparating na Mayo, mga ka-reaksyon, straight po natin yung PDP laban. Wala po tayong dadagdag, wala po tayong ibabawa sa PDP laban. Yun lamang po. Shukran. God bless you all. Duterte pa rin. 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 Duterte pa rin.